Tayo pong manalangin. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat, O God, sa gabing ito na kami po ay muli magkakasama online upang mag-aral ng inyo pong mga salita. Dalangin namin, O Father God, ang malayang pagkilos sa manan na espiritu. Patuloy nga nakatagpuin niyo po kami sa bawat pangangailangan ng bawat isa, Lord God. At kung may mga prayer requests or concerns po kami, O Jesus, dalangin po namin, Lord, nakatagpuin niyo po kami, Panginoon. Salamat for this night. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating 147, ang pag-aaral po natin, A Divine Creator. Kukuhanin po natin yung ating main verse sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So very specific po yung sinabi dito ni Prophet Jeremiah. Sabi niya, the Lord knows the plans na meron po siya para sa bawat isa po sa atin. Yung verse na ito, applicable po ito sa bawat isa po sa atin na nakikinig tonight. Sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. So the Lord Jesus Christ is telling us na meron na siyang magandang plano sa bawat isa po sa atin. Sabi dito, mga planong hindi natin ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. So, ibig sabihin yan, church, mga kapatid, yung mga bagay na nangyayari sa atin na hindi magaganda, hindi mabubuti, hindi po yun galing sa Panginoon. Galing po yun sa kaaway. Kasi malinaw na yung plano niya sa atin para sa ating ikakabuti. Ito'y mga plano magdudulot daw sa atin ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ganda ng promise ng Lord, no? Sabi niya, ang plano niya sa atin to give us hope and a good future. So ganun po yung plano ng Lord. Gusto ng Lord na tayo pong lahat ay magtagumpay, maging maligaya, maging successful, at mangyari yung mga pinapangarap po natin, mga pinagpe-pray po natin, mga desires po natin. Sabi ko dito, church, in the hustle and bustle of life, minsan it is easy to forget the one who created us. Kaya nga napakahalaga tonight, ang dami natin. We're more than 20 people attending tonight's Bible study. So praise the Lord na nagbigay tayo ng oras sa Panginoon. Kasi alam natin na napakahalaga na wag nating kalimutan ang Diyos. Kahit na tayo po ay napapagod, kahit na tayo po ay nabibisi. Sabi nga na Ecclesiastes chapter 12 verse 1, it reminds us to remember also your Creator in the days of your youth. So marami po sa attendance natin tonight, mga kabataan. So napakahalaga na kahit tayo pa ay mga bata pa, mga nasa 20s, 30s po tayo, or even 40s, nagbibigay tayo ng time sa Panginoon. Hindi yung darating yung time na wala na talaga tayong lakas para paglingkuran ang Lord. Saka pa natin sasabihin na, Lord, maglilingkod na ako sa iyo. So too late na. Amen. So this message is a call to recognize and honor our divine Creator. 'Di ba? That's the only way that we can do. Kasi nga wala naman tayong pwedeng ibalik sa Panginoon. Ang pwede lang natin gawin is paglingkuran siya. 'Di ba? In our own way. Kahit sa simpleng kaparaanan katulad ng pag-attend ng Bible study. Don't you realize na right now, nagbibigay ka ng time sa Panginoon, you're serving the Lord. You recognize, you honor your divine Creator, yung ating God the Father, who has a plan for us. Nakatulad ng sinabi ng Jeremiah 29 verse 11, ang plano niya for us to have a welfare na nagagaling sa Lord and not for evil, to give us a future and a hope. Yung book po ng Ecclesiastes na binasa po natin, it was attributed to King Solomon. So si King Solomon po, anak po siya ni King David, and siya po yung sumulat ng Book of Ecclesiastes, or sa Tagalog, mga mangangaral. Sabi dito sa it reflects on the meaning of life and the best way to live. Yan, so kung gusto mo ng mga practical applications sa mga mysteries of life para mas maintindihan mo paano dapat tayo mabuhay, so I would recommend na basahin niyo po yung Book of Ecclesiastes. So for this January, tinapos ko yung Book of Ecclesiastes at marami po tayong natutunan doon. It emphasizes the importance of remembering God throughout our lives, especially in our youth. So yun yung emphasize nung Book of Ecclesiastes, na pahalagahan daw natin ang Diyos, especially sa ating pong kabataan. Sabi dito, si Jeremiah naman, kilala po siya as the weeping prophet. He delivered God's messages during a time of great turmoil for the Israelites. His words in Jeremiah 29 verse 11 were meant to offer hope and reassurance to a people in exile.
yung mga tao na pinatapon, mga tao na nagdurusa, naghihirap, yun yung time na sinabi ni ang prophet Jeremiah, yung verse na Jeremiah 29 verse 11 na pinasabi ng Lord, reminding them of God's enduring plans for their welfare. Di ba minsan tayo, may mga hindi magaganda nangyayari sa buhay po natin. Minsan may mga maling desisyon tayong nagawa. So pero tandaan po natin, katulad ng mga Israelites during that time na naka-encounter din ng paghihirap, ng exile, ng turmoil, pero pinangakuan sila ng Panginoon. And it come to pass in God's perfect time. So meron po akong ituturo sa atin. 3 points lang naman po ito. Yung point number 1, always remember God's plan for us. Yung binasa po natin na verse, it assures us that God has a plan for each of us. Siyempre, hindi naman po common yung plan ng Lord para sa akin at para sa iyo. Siyempre, ang common na plano ng Lord sa atin for us to be saved. Magkaroon ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo narito tonight. Mamaya magpe-pray po tayo ng acceptance to assure na we'll go to heaven. Sabi dito, despite the challenges we face, His plans are for our welfare and not for evil. So laging gano'n na, tandaan mo, kapag may mga maganda nangyari sa buhay mo, ayon ka sa kalooban ng Diyos, plano yun ng Lord sa buhay mo. Yun ang gusto ng Lord na mangyari sa iyo. Kapag may mga hindi magaganda nangyayari sa buhay po natin, atake po yun ng kaaway. Gawa po yun ni Satanas. So this promise is a source of hope and encouragement, reminding us that our lives are in the hands of a loving Creator. At yun yung maganda, no? Yung creator natin, hindi siya yung creator na nanghuhusga, nagpaparusa, kundi yung creator natin, a loving God, a gracious God, na lagi tayong papatawarin, na lagi tayong mamahalin. Kailangan lang natin siyang lapitan at may magandang plano yung Diyos na nag-create sa atin. Ang example nito si Joseph. Joseph the Dreamer. Joseph's life is a testament to God's plan. Imagine yung nangyari kay Joseph, di ba? Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Ayan, naging alipin po siya. He faced numerous trials and then dumating sa point na nakulong nga siya, pinagbintangan siya. Pero Joseph rose to become the second most powerful man in Egypt. So mababasa po natin yung kanyang story sa Genesis 37 to 50. So doon sa story ni Joseph, pinapakita lang niya doon ng Panginoon yung plano niya for us. God's plan for us can unfold in unexpected and miraculous ways. 'Di ba? Kahit na minsan akala mo nasa bottom pit ka na, wala ka ng pag-asa, nasa bilangguan ka, meron kang sakit at karamdaman, baon ka sa utang, wala kang relationship, you feel na walang nagmamahal sa'yo. Pero the Lord God can unfold those things unexpectedly. Kaya niya pong baguhin ang sitwasyon po natin, katulad ng ginawa niya kay Joseph. Kasi meron siyang magandang plano para sa bawat isa po sa atin. Yung point number 2, dahil assure ka na meron pala magandang planong Lord sa akin, kailangan mo magtiwala sa timing ng Lord. Trusting in God's timing. Sabi nga na Ecclesiastes chapter 3 verse 1, it tells us, for everything there is a season, and trusting in God's timing is a time for every matter under heaven is crucial. 'Di ba? May perfect time ang Lord kailan ka gagraduate. May perfect time ang Lord kailan ka mapopromote. Kailan ka magkakaroon ng isang maayos na relasyon. Kailan ka makakapaglingkod sa Panginoon. Amen. So, meron pong perfect time ang Lord. Pero sabi dito, we have to trust God's timing. Minsan kasi pinipilit natin yung gusto nating timeline. Pinipilit natin na gusto natin bukas agad mangyari ito. Pero may perfect timing po ang Lord. So kailangan natin magtiwala sa timing ng Lord. We may not always understand His ways. Kasi nga 'di ba kung gaano raw kalayo ang langit sa lupa, ganun kalayo ang pag-iisip ng Diyos sa tao. Pero isang ma-assure ko sa inyo, we can trust that His timing is perfect. Kasi nga, perfect God siya eh, di ba? Holy nga ang Diyos natin. All-knowing, omniscient, omnipresent, ganun ka-powerful ang Lord. So alam natin we have limitations, we have weaknesses. So kailangan natin magtiwala sa isang perfectong Diyos. We have to trust the timing of the Lord. For God's timing is perfect. An example nito si Abraham at saka si Sarah. Imagine they waited many years for the fulfillment of God's promise to give them a son. At alam din natin yung nangyari. Gumawa sila ng sarili nilang diskarte, 'di ba? Kaya nagkaroon ng anak itong si Abraham kay Hagar, 'di ba? Sa katulong ni Sarah.
Pero despite their doubts and impatience, na sabi nila paano sila magkakaanak, matanda na sila, Isaac was born in God's perfect timing. Katulad na mababasa po natin sa Genesis chapter 21. Again, it come to pass in God's perfect time. So kailangan lang nating magtiwala sa Panginoon. Pangatlo, we have to live for God's glory. Yan. Always remember that nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagpapamilya ka, naglilingkod ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa kapwa. Ayan, sabi dito, we have to live for God's glory. Gawin mo yan for the glory of God. Our lives should reflect God's glory. So as we trust in Him and follow His plans, His glory will be revealed in our lives, our circumstances, and our breakthroughs. So kung nagtatagumpay ka sa buhay, kung pinagpapala ka ng Lord, the glory should always belong to God. 'Di ba? Lagi mong ibabalik yung luwalhati, yung parangal sa ating Panginoon kasi lahat ng bagay na yan nanggaling kay Lord. Katulad ni Daniel sa Book of Daniel. The life of Daniel is a powerful example of living for God's glory. Despite being in exile and facing persecution, Daniel remained faithful to God. Imagine, di ba, nagpatayo ng malaking rebulto sa Nebuchadnezzar, then lahat kailangan daw sumamba dun sa rebultong yun. Pero si Daniel, nanindigan siya sa kanyang pananampalataya. Hindi siya yumuko. Hindi siya sumamba sa rebulto or sa Diyos-Diyosan, kundi nanatili siyang sumasamba sa tunay na Diyos. And then ano nga nangyari? Hindi kinain ng leon si Daniel. Amen. Hindi siya napahamak kasi nga dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. His unwavering faith led to miraculous deliverances and brought glory to God as seen in the Book of Daniel. So ganun po ka-powerful kapag tayo po ay nabubuhay para sa glory ng ating Panginoon. So yung summary po natin tonight, remembering our Creator and trusting in His plans and timing are essential aspects of our faith. God's desire is to give us a full life. Yun po yung layunin ng Lord sa atin, pinagpalang buhay, filled with hope and purpose. So as we navigate life's challenges, we can find comfort and strength in His promises. So panghawakan mo yung pangako ng Lord. Kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, may nabasa kang verse, ito yung pangako ng Lord sa iyo, panghawakan mo yan. And it will come to pass in His perfect time. In our conclusion, let us commit to remembering our divine Creator in all aspects of our lives. By trusting in His plans and timing and living for His glory, we can experience the fullness of life that He desires for us. How are we going to apply? So we have to reflect on our lives and identify area of our lives where we need to trust more in God's plans and timing. Kasi di ba minsan may area sa buhay natin na hindi natin kayang ipagkatiwala sa Diyos or nagda-doubt tayo, nagtatanong tayo sa Panginoon. So identify mo yan, i-reflect mo yan para patuloy ka pa magtiwala sa Diyos. You have to seek to live in a way that brings glory to God even in the midst of challenges. Sana hindi lang sa oras na tayo ay nagtatagumpay, masaya tayo, or wala tayong problema, saka lang tayo maglilingkod sa Panginoon. Kundi sana patuloy nating ma-realize yung worth, yung kahalagahan na maglingkod tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Diyos. Kahit na sa oras na tayo po may mga problema, kahit sa oras na tayo po na-disappoint, may sakit at karamdaman, nahihirapan, napapagod. So mahalaga po na andun yung relasyon natin sa Panginoon. Remember your Creator in the days of your youth and trust in His plans for a future filled with hope and purpose. Panginoon, salamat o God sa gabing ito. Salamat o Jesus na patuloy po kaming nire-remind that you are our divine Creator. Alam namin, Lord God, na napakahalaga na patuloy kami magtiwala sa inyo. Patuloy namin panghawakan ng inyo pong perfect timing sa inyo pong mga pangako sa amin, O Jesus Christ. Alam namin, Lord God, na may maganda kang plano sa amin at dalangin po namin, Lord God, na sa mga oras na kami po ay pinagpapala nyo na, ma-bring back po namin yung honor, yung glory sa inyo pong pangalan, O Jesus Christ. Salamat, O God, sa inyo pong paparit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.